Sa pagunlad ng teknolohiya sa komunikasyon, naging mahalagang bahagi ng pang-araw-araw na buhay ang cellphone. Isa sa mga kumpanyang naging kilala sa larangang ito ay ang LG, na nagmula sa South Korea at naging bahagi ng pandaigdigang industriya ng mobile phones sa loob ng maraming taon. Ang kasaysayan ng LG cellphones ay hindi lamang kwento ng paglikha ng mga makabagong aparato, kundi pati na rin ang pagsubok, tagumpay at kalaunang pag-urong mula sa merkado. Ang LG ay nagsimula bilang Lucky Chemical Industrial Corporation noong Oktubre 1947 sa Busan, South Korea. Itinatag ito ni Koo In-woy, isang negosyanteng Koreano na may layuning paunlarin ang industriya ng chemical sa bansa matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig. Noong 1958, itinatag ang Gold Star Corporation Limited, ang kauna-unahang electronics company sa South Korea. Ang pagsasanib ng Lucky at Gold Star noong 1995 ang nagbunga ng pangalang LG na kilala ngayon bilang LG Corporation. Ang pagpasok ng LG sa industriya ng mobile phones ay nagsimula noong dekada 90, partikular noong 1995, nang ilunsad nito ang unang mobile handset nito sa South Korea. Isa sa mga unang modelo ay ang LG KH1000 na inilabas sa domestic market. Noong panahong iyon, hindi pa malawak ang paggamit ng cellphone sa buong mundo. Kaya ang LG nagsimula muna sa lokal na merkado bago sumubok sa international na distribution. Noong 1996, itinatag ang LG Information and Communications, isang subsidiary na nakatuon sa telecommunications. Ang hakbang na ito ang naging pundasyon ng seryosong pagpasok ng LG sa global mobile industry. Sa loob ng ilang taon, naglabas ang LG ng iba't ibang modelo na may focus sa CDMA technology na noon ay malawakang ginagamit sa South Korea at United States. Noong unang bahagi ng dekada 2000, nagsimulang makilala ang LG sa global market. Noong 2002, nakapasok ito sa top 5 mobile phone manufacturers sa buong mundo. Isa sa mga modelong nagbigay ng malaking kontribusyon sa kasikatan nito ay ang LG Chocolate Phone o KG800 na inilunsad noong Nobyembre 2005. Ang modelong ito ay bahagi ng Black Label series at naging tanyag dahil sa kakaibang disenyo nito na may touch-sensitive controls na bago sa panahong iyon. Ang LG Chocolate ay nakabenta ng mahigit 15 million units sa buong mundo, isang patunay ng tagumpay nito. Kasunod nito, naglabas pa ang LG ng iba pang mga modelong may kakaibang disenyo at functionality tulad ng LG Shine at LG Prada. Ang LG Prada na inilunsad noong Enero 2007 ay kinilala bilang isa sa mga unang full touchscreen phones bago pa man sumikat ang iPhone. Ang pagtuon ng LG sa disenyo at innovation ang naging pangunahing dahilan ng pag-usbong nito. Hindi lamang ito nakipagsabayan sa teknolohiya, kundi nagpakilala rin ng mga bagong ideya na nakakaakit sa mga mamimili. Sa Pilipinas, naging popular ang LG cellphone noong kalagitnaan ng dekada 2000. Ang pagpasok nito sa lokal na merkado ay sinamahan ng agresibong marketing at pakikipagpartner sa mga telecommunications companies tulad ng Globe at Smart. Dahil dito, naging accessible ang LG phone sa pamamagitan ng postpaid plans. Nagustuhan ng mga Pilipino ang LG dahil sa kombinasyon ng abot kayang presyo at modernong disenyo. Ang mga modelong tulad ng LG KP500 Cookie na inilunsad noong 2008 ay naging patok dahil sa touchscreen feature nito na mas mura kumpara sa ibang brand. Sa panahong iyon, ang pagkakaroon ng touchscreen phone ay tinuturing na premium, kaya ang LG nakakuha ng malaking bahagi ng market sa pamamagitan ng pagbibigay nito sa mas mababang halaga. Bukod sa presyo, naging dahilan din ng kasikatan nito ang tibay ng mga unit at ang pagkakaroon ng multimedia features tulad ng camera, music player at expandable storage. Ang mga Filipino na kilala sa hilig sa musika at photography ay agad na naakit sa mga ganitong kakayahan. Isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit mas mura ang LG phones kumpara sa ibang brand ay ang kanilang strategiya sa produksyon. Bilang isang conglomerate, may sariling supply chain ang LG mula sa paggawa ng components hanggang sa assembly ng produkto. Dahil dito, nababawasan ang gastos sa produksyon. Bukod dito, hindi rin kasing agresibong LG sa branding kumpara sa ibang kumpanya. Mas nakatuon ito sa functionality kaysa sa premium image. Kaya mas mababa ang marketing cost na ipinapasa sa presyo ng produkto. Mayroon ding mga pagkakataon na gumamit ang LG ng mas murang materyales o components sa kanilang mid-range at entry-level phones. Bagaman hindi ito nangangahulugan ng mababang kalidad, nakatulong ito upang mapanatili ang kompetitibong presyo.
Ang isa sa mga pinakamurang modelo ng LG ay ang LG B200, isang basic phone na inilabas noong 2015 na may presyong humigit kumulang 800 hanggang 1,200 pesos lamang sa Pilipinas. Ito ay may simpleng functionality tulad ng tawag at text na angkop para sa mga users na hindi nangangailangan ng smartphone features. Sa kabilang banda, ang isa sa pinakamabentang modelo ay ang LG G3 na inilunsad noong Mayo 2014. Ang G3 ay naging popular dahil sa 5.5-inch Quad HD display nito na isa sa mga unang ganitong resolusyon sa smartphone. Nakabenta ito ng milyong-milyong unit sa buong mundo at naging flagship model ng LG sa panahong iyon. Para naman sa pinakamahal na modelo, may tuturing ang LG Signature Edition na inilabas noong Desyembre 2017. Limitado lamang sa 300 units ang presyo nito ay umabot sa humigit kumulang $1,800 o higit sa 90,000 pesos. Ang modelong ito ay may zirconium ceramic back at eksklusibong serbisyo para sa mga may-ari. Sa kabuuan, ang price range ng LG phones ay mula 800 pesos sa basic phones hanggang higit 90,000 pesos para sa premium devices. Sa mid-range category, karaniwang nasa 5,000 hanggang 20,000 pesos ang presyo ng karamihan sa kanilang mga smartphone models. Hindi naging perpekto ang paglalakbay ng LG sa industriya. Isa sa mga pinakamalaking issue ay ang boot loop problem na nararanasan ng ilang mga modelo tulad ng LG G4, LG V10 at LG Nexus 5X noong 2015 at 2016. Ang problemang ito ay nagdulot ng paulit-ulit na pag-restart ng device na nagresulta sa hindi magamit na phone. Noong 2017, nagsampa ng class action lawsuit laban sa LG sa Estados Unidos dahil sa nasabing issue. Inamin ng kumpanya na may problema sa hardware, partikular sa soldering ng mainboard. Bilang tugon, nagalok ang LG ng libreng repair at replacement sa mga apektadong unit. Isa pang issue ay ang kakulangan sa software updates. Maraming user ang nagreklamo na mabagal o hindi consistent ang paglabas ng Android updates para sa kanilang devices. Dahil dito, nahuli ang LG sa competition laban sa mga brand na mas mabilis magbigay ng updates. Noong Abril 5, 2021, opisyal na inanunsyo ng LG Electronics ang pagsasara ng kanilang mobile division. Ang desisyong ito ay bunga ng patuloy na pagkalugi sa loob ng 6 na taon na umabot sa higit $4.5 billion. Isa sa mga pangunahing dahilan ng pagbagsak ay ang matinding kompetisyon mula sa mga kumpanyang tulad ng Samsung, Apple at mga Chinese brands tulad ng Huawei, Xiaomi at Oppo. Ang mga kumpanyang ito ay nagalok ng mas advanced na features sa mas mababang presyo na naging mahirap para sa LG na makipagsabayan. Bukod dito, naging inconsistent ang strategy ng LG sa paglabas ng mga produkto. May mga pagkakataon na naglalabas ito ng experimental designs tulad ng LG G5 modular phone noong 2016 na hindi naging matagumpay sa merkado. Ang huling smartphone na inilabas ng LG bagong opisyal na pag-alis nito ay ang LG Wing na inilunsad noong 14 ng Setyembre 2020. Ang modelong ito ay may swivel screen design, ngunit hindi ito naging sapat upang maibalik ang interes ng mga mamimili. Sa Pilipinas, unti-unting nawala ang LG phone sa merkado simula 2021. Kasunod ng global announcement ng kumpanya. Ang mga natitirang unit ay ibinenta na lamang hanggang maubos ang stock. Bagaman tuluyang isinara ang mobile division ng LG, hindi pa rin nawawala ang posibilidad na makabalik ito sa industriya sa hinaharap. May mga ulat na ang LG patuloy na nagde-develop ng technologies tulad ng flexible displays at battery innovations na maaaring gamitin sa susunod na henerasyon ng mobile devices. Gayunpaman, wala pang konkretong plano o opisyal na anunsyo hinggil sa pagbabalik dito sa smartphone market. Sa kasalukuyan, mas nakatuon ng LG sa ibang mga larangan tulad ng home appliances, television at electronic devices at electric vehicle components. Isang interesanteng katotohanan ay ang LG Prada, ang kauna-unahang capacitive touchscreen phone na inilabas bago pa ang iPhone. Isa pa ay ang LG G Flex na idinunsad noong 2013, ang isa sa mga unang curved smartphone sa mundo. Ang self-healing back cover nito ay kayang magtanggal ng maliliit na gasgas sa loob ng ilang minuto. Mayroon ding LG V series na kilala sa high-quality audio recording na ginagamit pa ng ilang content creators dahil sa advanced microphone system nito. Ang LG rin ang isa sa mga unang nagpakilala ng dual-screen accessories bago pa naging uso ang foldable phones. Ang kasaysayan ng LG cellphone ay isang malinaw na halimbawa ng pag-usbong at pagbagsak sa industriya ng teknolohiya.
Mula sa simpleng simula bilang isang electronics company sa South Korea noong 1958, nagawa nila makipagsabayan sa pinakamalalaking pangalan sa mundo ng mobile phones. Sa pamamagitan ng innovation, kakaibang disenyo at abot kayang presyo, nakamit nito ang tiwala ng maraming mamimili kabilang ang mga Pilipino. Gayunpaman, ang mabilis na pagbabago sa teknolohiya at matinding kompetisyon ay nagdulot ng mga hamon na hindi nito nalampasan. Ang mga issue sa hardware, kakulangan sa software support at hindi malinaw na direksyon sa produkto ay naging bahagi ng dahilan ng pagbagsak nito. Ang pag-alis ng LG sa merkado noong 2021 ay nagmarka ng pagtatapos ng isang mahalagang yugto sa kasaysayan ng mobile industry. Gayunpaman, nananatili ang ambag nito sa paghubog ng modernong smartphone. Ang mga ideya at teknolohiyang ipinakilala nito ay patuloy na ginagamit at pinapahusay ng ibang kumpanya. Kung muling papasok ang LG sa mobile market, kinakailangan itong matuto mula sa nakaraan at maglatag ng mas malinaw at matatag na estratehiya. Hanggang sa kasalukuyan, ang pangalan ng LG ay nananatiling bahagi ng kasaysayan ng teknolohiya. Isang paalala ng kahalagahan ng patuloy na pagbabago at pag-angkop sa mabilis na takbo ng mundo.